Nasa 20 bagyo ang pumapasok dito sa Pilipinas taon-taon at 8 to 10 po dyan ay nagla-landfall. Yan po ay from July to October, pero kuminsan kahit hanggang December nagkakaroon pa rin po ng bagyong naninira ng mga ari-arian, ng mga pananim, at madalas nakikita din natin pati yung mga sasakyan na lulubog sa baha. Na talagang nakakapanghinayang kasi kuminsan yung makikita natin mga high-end na sasakyan, mga bagong modelo pa. Karamihan po sa mga sasakyan na ito ay ipinaayos uli ng may-ari. It's either na sila din ang gagamit after na maayos ito or ibebenta na nila. Kasi yung iba gusto na lang na makamove on doon sa pangyayari, tapos makaiwas din sa mga future na gastos na pwedeng dalhin ng isang sasakyang nabaha. At para mabilis po itong mabenta, kadalasan po ito ay ibinabagsak ng presyo. Kaya madalas din pong pinag-aagawan yan ng mga nagba-buy and sell. Pati na rin po yung mga direct buyers. So sulit naman ba ito, guys? Alam nyo kasi guys, ayoko man sabihin ito pero ang katotohanan po kasi kung ang sasakyan nyo ay nabaha, lalo na kung lubog hanggang dun sa may bubong, ay marami na po itong mararanasang sira habang tumatagal. Pero let's say halimbawa, nabaha lang hanggang dun sa may flooring, ang nabasa lang yung carpet, or hanggang dun lang sa may upuan. Tapos hindi naman talaga inabot yung makina. Medyo okay pa to. Kaya nga lang po, hindi nyo na maibabalik yung dating amoy ng carpet niyan. Kahit ipalinis nyo yan, every time na mabibilad po yan sa araw, may lalabas pa rin po dyan na amoy baha. Kaya lang kung halimbawa ang isang sasakyan po ay nalubog talaga, pati yung makina, pati yung dashboard, na ang nakalitaw na lang sa baha ay yung bubong, malaki-laki na po ang pwedeng maging damage doon sa sasakyan. Kasi kahit po yan nalinis na or napaandar na nila, posible naman po talaga yon. Marami pong electronic parts ng sasakyan ang magkakaroon ng corrosion, lalo na kung ang tubig ay may halong tubig alat. So habang lumilipas po ang mga buwan, nagkakasira-sira po ang mga electronic parts niyan. Katulad ng mga wires, ng mga sockets, ng mga gauge, mga motor ng power window, alternator, starter. Tapos kung ang sasakyan ay talagang medyo modelo pa, karamihan po talaga ng mga parts niyan ay electronics ang nagpapagana. Ang electronics po kasi tsaka tubig talagang hindi po yan pwedeng paghaluin. Kaya nga po yung mga piyesang electronics ay parating balot ng proteksyon para hindi mabasa. Ang hirap pa naman pagka ang problema sa sasakyan ay electronics related. Meron nga pong pagkakataon na may nasira po sa wiring or sa electronics, pwede po yang mag-short tapos magliyab. Actually ako ilang beses na po akong nakakita ng sasakyang nagliliyab. Ang karaniwang sanhi ay yung electronic parts or mga wiring. Isang kotse ang biglang nagliyab sa southbound underpass na Magallanes, Makati. Ayon sa Makati Fire, isang rider ang nagturo sa driver na umuusok ang sasakyan. Nasusunog na pala noon ang makina nito. Sinubukan pa ng driver na buhusan ito ng tubig pero lalong naglagablab. Nakakalungkot lang po talagang isipin na maraming sasakyan na nabaha ang iikot talaga sa sirkulasyon ng buying and selling. Maraming mga first time car owners ang makakabili nito na malalaman lang nila after ng ilang buwan na ginagamit na nila yung sasakyan. Tapos mapapagastos sila, kumisa nga mas malaki pa yung nagagastos nila kaysa sa monthly na hulog ng isang brand nyong sasakyan. So paano po ba natin maiispatan ng isang binibentang sasakyan pag ito ay galing sa baha? Number 1, bago nyo pupuntahan yung sasakyan na bibili nyo, i-check nyo muna po kung yung lugar ba na yon ay dating binaha or recently binaha. Pagkatapos pag nahando na po kayo, wag po kayong mahihiyang amoy-amoyin yung mga carpet, yung mga upuan, kasi dyan po dumidikit yung amoy ng tubig baha. Kung maihaangat nyo po yung carpet, or kaya naman iusod nyo yung mga upuan, tingnan nyo kung madaling na iusod kasi madalas napapasakan po yan ng mga dumi na galing sa baha kaya mahirap iusod. Tingnan nyo yung mga singit-singit kung mayroong mga lupa na alam nyong galing sa tubig baha. Ako nga po kumisa hinahata ko pa ng buo yung seatbelt. Tinitingnan ko po yung hanggang dulo ng seatbelt. Kasi kumisan po nakakalimutan nilang linisin yun. Doon ko po nakikita na nakapangat yung mga dumi na galing sa baha. Tapos buksan nyo rin po yung trunk. Tingnan nyo yung mga serbang gulong. Tingnan nyo yung mga naka-expose na tornilyo. Kung meron bang mga kalawang. Usually po kasi pag ang sasakyan ay hindi naman nababaha, ang mga tornilyo po niyan ay itim, katulad ng mga ginagamit sa tornilyo ng upuan. Tingnan nyo rin po dun sa mga headlights kung may linya ng tubig dun sa may salamin niya.
Kasi nai-stakan po ng tubig yon. Kuminsan ang ginagawa po nila para mabilis matanggal yung tubig, binubutasan nila ng maliit na butas sa may ilalim ng headlights. Kaya hindi na po natatanggal yung linya ng na-stack na tubig. Silipin nyo rin po yung ilalim ng headlights. Pag may nakita kayong butas na maliit, ibig sabihin po dati yang na-stackan ng tubig. Ngayon guys, konting tip lang para hindi malubog sa baha ang sasakyan nyo. Ang una po, wag na kayong mag-attempt na lumusong sa baha. Kasi kuminsan yung baha, akala nyo mukhang mababaw lang, yung pala sa gitna malalim. Or kaya naman kuminsan sa gitna meron palang bukas na manhole. May stuck na kayo doon hanggang abutan kayo ng mataas na baha. Kung nakatira naman po kayo sa lugar na bahain, ugaliin nyo pong makinig ng balita para alam nyo kung padating na ang bagyo. Pwede nyo pong ilikas na muna yung sasakyan nyo sa mas mataas na lugar para siguradong hindi na po ito malulubog sa baha. Sabi nga, prevention is better than cure. Kung hindi na po maililikas yung sasakyan dahil nandiyan na yung bagyo, ang magagawa nyo po ay tanggalin yung baterya para malesen po ang pwedeng maging damage sa mga electronic parts ng sasakyan. Advice ko lang dun sa mga pabili ng second hand cars, lalo na pagka first time nyo, kapag alam nyo na nabaha, kahit mura, ay iwasan nyo na kasi para makaiwas din kayo sa mga future na gastos. Nice. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!